February is a celebration of love and the arts, and here on The Advocates, we honor both in ways that inspire and empower. Today, we feature two advocates from the province of Rizal who show that love takes many forms, from self-care and discipline to cultural pride and creative expression. Meet Raymond Acal, better known as Lolo Fitness, who champions self-love through active lifestyle and mindful living. And we take you to the vibrant world of Bukluran Dance Troupe, using Philippine folk dance to keep our heritage alive in celebration of National Arts Month. Two stories, two advocacies, one meaningful month of purpose. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. He moves with the agility of someone decades younger, trains with the discipline of an athlete in his prime, and lives proof that age does not define physical potential. Turning 57 this year, Raymond Acal of Cainta Rizal, better known online as Lolo Fitness, has made health and movement a non-negotiable part of daily life. A grandfather of two, he is steadily redefining what aging can look like. Kaya Lolo Fitness dahil meron na akong dalawang apo. Inumpisahan ko yan, Lolo Fitness na yan, during the pandemic. That's when I started yung aking fitness journey. Lolo Fitness's transformation did not come from shortcuts or secrets. It came from structure, consistency, and intentional choices. Once overweight at 90 kilograms, despite standing just 5 feet and 4 inches tall, he began by overhauling both his eating habits and activity level. Sikreto? Wala namang sikreto eh. Kasi lagi naman nating naririnig at paulit-ulit natin maririnig yung diet and exercise. Pag nag-consult ka sa isang fitness coach or fitness instructor, diet and exercise lang. Nag-start ako during the pandemic. Napakarami pong lumalabas na mga fad about dieting, di po ba? So, dahil sa napakalakas kong kumain ng kanin noon, natsyempohan ko sa Facebook feed ko yung no rice diet, low carb and intermittent fasting. Hindi ako kumain ng kanin, bread, pasta, anything na gawa sa flour for 3 months. He initially adopted a no-rise, low-carb approach, a strategy often used to manage calorie intake and regulate blood sugar. Within a few weeks, he dropped around 10 pounds, easing the strain on his joints and improving overall mobility. Mabilis bumaba yung timbang ko. But sustainability, he says, mattered more than speed. Maraming nga nagtanong sa akin na niyan kung hindi, paano yung adjustment ko. Wala eh. Kasi lahat ginawa ko abruptly. Nung nakita ko siya, nung una, mali-mali pa nga ako dahil hindi ko pa masyadong nare-research, basta sinabi lang na no rice. Tapos hindi pa ako nakakapag-research masyado, tinanggal ko lang kagad yung rice. As in, nung nabasa ko siya, nung nadaanan ko siya sa Facebook, yung low carb intermittent fasting, yung next meal ko, that day mismo, hindi na ako kumain ng kanin. So, ulam lang. At saka, buti na lang, simula bata, araw-araw akong kumakain ng itlog. So, dahil dun sa low carb diet na yun, itlog talaga ang magiging pagkain mo araw-araw. Veggies, at saka protein, high protein, low carb. Low to zero carb actually. Maraming bawal. Root crops, potato bawal, kamote, sweet potato, carrots. Kung susundin mo siya strictly, bawal ang lahat ng root crops, kalabasa. Pero syempre, i-weigh mo. Ako sa akin winay mo. Kung may nadaanan din akong sa feed ko na balanced diet. Whatever is available is sustainable. After 3 months, he gradually reintroduced carbohydrates in moderation. Today, he limits rice to half a cup per meal and eats only twice a day, a structure aligned with controlled portioning and mindful eating. After 3 months, during the time na talagang hindi ako kumakain ng kanin, pasta,
tinapay, lahat ng mga high carb na pagkain. Nakakapag-research ako, ang pinaka makakapagpapayat talaga sa'yo, well, talaga nakakapagpapayat yung low carb, pero yung calorie deficit at saka yung balanced diet, pinag-combine ko. Doon ko siya na-sustain. So, kumain ulit ako ng kanin, pero strictly half cup lang a meal. 2 meals a day. 1 cup lang lumalabas ang kanin ko in a day. Walang snacks. Walang in-between meals talaga. Lolo Fitness revealed that he used to eat several times a day. He later realized that what he thought was hunger was simply his body's adjustment to frequent eating throughout the day. Napagtanto ko, hindi ka naman pala talaga gutom. Nung nasanay na ako, nung siguro mga after a month na hindi na ako nagsisnacks, hindi ka naman pala talaga gutom. Inuutos lang pala ng utak mo sa'yo dahil nakaugalian mo. What was the turning point that pushed him to take diet and exercise seriously? And what was his lifestyle like before he became Lolo Fitness? Kung babalikan natin na as in, bata ako, teenager, active naman po ako talaga. Basketball player ako. Mahilig ako sa sports. Siguro mga hanggang kinasal ako ng 25 years old ako, hanggang mag 30 years old ako. Unti-unti nang nawawala. Pataba na ako ng pataba. Wala na akong ginawa kundi kumain, trabaho, matulog, uminom ng alak. And not to mention, marami po akong pinasok na bisyo. Unhealthy lifestyle na. Siguro 30 ako hanggang mag 40, 35, 40, 45. Hanggang sa dumating yung bago ako mag 50, dun sa dati ko pong pinagtatrabahuhan, hindi pa ako nag-grab. Sa transport company ako nagde-drive, nagtatrabaho. Ang mga pasahero namin, mga foreigners, mga BPO companies at mga iba pang foreign companies. So, fleet kami ng drivers, isang fleet ng mga sasakyan. Siguro, let's say mga 500 employees kami, drivers. So, meron kami Facebook page. Every month, may nanghihingi ng tulong. 2 o 3 tao nanghihingi ng tulong about donations na dahil may na-stroke, kailangan ng panggamot, etc. etc. Basta tungkol po sa health nila na kailangan nila ng tulong. Sabi ko, ang mindset ko pa nun, di bali lang ako yung mag-donate sa may sakit kesa ako yung pag-donatan. Kesa ako yung manghingi ng donation dahil ako yung may sakit. Di ganun nga yung mindset ko. Na-realize ko na hindi pa lang natitsyempo sa akin. So, maaari at hindi malayong mangyari sa akin. So, doon na ako nag-isip. Matagal hindi kaagad. Talagang laging nasa likod ng isipan ko na gusto ko na magbago kasi tulad nung nararamdaman mo kanina, masyado pa akong bata. 47, 48 pa lang ako noon. Masyado pa akong bata para maramdaman ko to na sumasakit yung tuhod ko. Well, ngayon sumasakit pa rin, pero hindi katulad noon. Masakit ang tuhod ko, masakit balakang ko, hindi ako makaakyat ng 2-story, hindi ako makaakyat ng hagdan. Kunyari, 2 floors lang, hingal na hingal ako. Kumbaga, parang wala na akong kayang gawin na maayos physically. So, doon, inumpisahan kong alisin yung paninigarilyo ko. Tapos, nag-iisip na ako ng diet kasi ang lakas ko talagang kumain noon. Yun. So, dun nag-start yung realization ko na mapunta na sa pagbabago, fitness. Di po ba ang sinasabi nila, kung kailan ka makakaramdam, saka ka pa magbabago? So, hindi ko na po hinintay yun. Kasi talagang alam ko na sa sarili ko, mararamdaman ko din yun. Dahil pare-pareho lang naman kami ng lifestyle. Bad. Along with diet and exercise, he disciplined himself to control his intake of alcohol. This shift forced him to confront his former sedentary lifestyle and rethink long-standing routines, including alcohol intake, which he now manages with discipline.
Ngayon hindi na ako umiinom ng regular. Special occasions na lang. Hindi lahat na occasion. Hindi na bisyo, as in social na lang. As in very, very seldom na lang. What are his workout routines? Lola Fitness talks about his exercise programs in and outside the gym. Nagsa-start ako sa aking fitness journey, sa mga exercise ko, talagang super puro basic lang. Kasi wala pa akong kayang gawin ulit. Laki ng tiyan ko, ang bigat ko, tumabot ako ng 90 kilograms eh. Mobility ko, wala na. So, nag-start ako kung ano yung mga ginagawa natin sa elementary, PE, yung mga stand-up, sit-up lang, arm raises, side raises, jumping jacks, ganyan, jogging in place. Ganun lang. At 10 minutes lang or 15 minutes, talagang hinahabol ko na yung hininga ko. Dahil sa gusto kong mabalik yung dati kong sigla, nag-plyometrics po ako. So, ilang beses ko ginagawa, once or twice a week kasi 2 gym days lang ako in a week. Yung in between ng gym days ko, mga quick workout lang sa bahay, quick home workout. Pagka nag-gym ako, sineseparate ko yung 2 gym days ko, yung isang araw, sa strength training, yung pangalawang second gym day ko, sa agility naman. Kung napapanood mo yung mga videos ko, nagpa-plyometrics ako, nagtatatalon ako, kung ano-anong ginagawa kong pambalik ng likse. At tuwan-tuwa naman ako kasi sa paulit-ulit kong ginagawa siya, siyempre nung umpisa, nahihirapan ako ulit kasi medyo nanginginig na yung mga tuhod ko, pero yun din ang nagpabalik ng sigla ko. Yun din ang nagpagaling sa mga sumasakit sa akin. When the pandemic hit, Lola Fitness began training at home. With gyms closed, he turned to online videos, learning beginner friendly routines and progressively challenging himself. This home based start reflects a key public health lesson. Effective movement does not require expensive equipment, only commitment. Kasi nga, nag-umpisa ako, ah, pandemic, kung lahat nagtabaan or tinamad, ako naman, doon ako nag-start ng pandemic. So, nung pandemic, lockdown, wala pang gym. So, follow along lang ako sa YouTube ng mga workout for beginners. Yun lang. Tapos, syempre, nag-umpisa ako sa pinakamadali, pinaka-basic na exercises na puro-puro meron lang akong meron lang akong isang pares ng dumbbell. Yun, nanonood ako sa YouTube ng mga workout videos para sa mga beginners, ginagaya ko, tapos hanggang sa naka nakita ko sa YouTube yung mga body weight exercises without equipments, ginaya ko din. Hanggang sa level up na ng konti. Siyempre, tatamarin ka na masyado na madali sa'yo yung workout. Level up lang ng konti. Pero, hindi ko piniwersa yung sarili ko. Kung ano lang yung kaya ko. Kasi hindi naman, kailangan mo lang gumalaw pero hindi mo kailangan maging stuntman para sa fitness. Ganon. An active lifestyle and balanced nutrition not only reshaped his physique from his former 90-kilogram frame at 5 feet 4 inches, it also restored his endurance, agility, speed, and strength. Pinakamagandang mababanggit ko siguro, yung bumalik yung resistensya ko, mobility, yung movement, hindi na kilos matanda. Kasi dati nung 30s, 35, 40, alam mo nakakapagsalita ako ng hindi ko na kaya yan, matanda na ako. At late 30s pa lang yun ha. At late 30s, 40, early 40s. Pag may, uy, pakiganito naman to, pakigawa naman to, pakibuhat, ganito, ganito. Ay, di ko na kaya yan, matanda na ako. Sasakit na balakang ko dyan. Ganun na ako magsalita. Ngayon, ngayon na nasa malapit na ako mag-60, ah, akin na ako nagagawa. Ano ibig sabihin? So, yun ang naging benepisyo. Bumalik yung resistensya ko at saka lumakas yung pangangatawan ko.
Kung gumanda man yung pangangatawan ko, side effect na lang yun, bonus na lang. Hindi talaga yun na naging goal ko, promise. Pero magiging ipokrito naman ako kung sasabihin kong hindi ko siya binabantayan during the process. Siyempre gusto mo rin lumit yung tiyan ko. Actually, yun ang gusto ko lang una mangyari. Habang nag-exercise na ako, nararamdaman kong lumalakas yung ulit. Bumabalik yung resistensya, tsaka yung strength. Ito pala yung pinakamagandang benefit nito. Yung aesthetic, bonus na lang. Ngayon, mas gusto ko yung kilos ko ngayon kaysa nung bata-bata pa ako. He recalls how limited he once felt carrying excess weight and how rapid weight loss alone was not enough. Doon lang ako lagi dapat naka-backride sa driver ng tricycle. Kasi hindi ko matiklop yung tuhod ko kasi didikit sa tiyan ko na malaki. Without resistance training, he experienced skin sagging, particularly around the midsection, underscoring the importance of muscle building alongside weight reduction. Nung sinabi ko hindi na ako kakain ng kanin, binigla ako. Abrupt. In less than a month, nabawasan yung timbang ko. Pero yung gumanda ang katawan, matagal po yun. Lalong-lalo na sa midsection. Nagbawas yung timbang ko, nagsag siya. Pero tuwan-tuwa ka na nun. Ako, tuwan-tuwa na ako nun. Nung nagsag siya. Kasi dati, bilog na ang tigas na tigas niya. Yung tiyan ko, tigas-tigas. Tapos, yun nga, nung nabawasan yung timbang ko, nagsag yung tiyan ko. Tuwan-tuwa na ako noon kasi, wow, lumambot na yung tiyan ko. Liliit na to. Pero hindi pa pala, matagal pa pala yun. Huwag ka lang maiinip. Today, recovery is as intentional as training. He schedules rest days to prevent injury, recognizing that recovery supports muscle repair and long-term progress. Hindi po ako everyday nag-workout. Meron pong rest day. Doon po magde-develop sa rest day mo yung muscles mo. Tsaka kailangan talaga ng recovery day ng ating katawan. Lolo Fitness emphasizes that discipline and consistency matter more than intensity. He encourages avoiding processed food when possible and committing to at least 20 minutes of movement a day, especially for beginners. Yung goal weight mo, alam nyo pinakamahirap, yung i-maintain. So, hindi ka titigil. So, walang hangganan. Lifestyle na siya. Meron kang mission. Pag kinain ko to, lalong-lalo na ma'am sa mga processed products, processed meat. Dati hindi po ako nawawalan ng ganyan sa ref. Ngayon, nagre-request na lang yung mga anak ko, pa, mag-hotdog naman ako, ganyan. Dati lagi kaming meron yan. Hotdog, tocino, ham. Ngayon wala na. So, lahat yan babaling, ma'am, yung disiplina sa pagkain. Pag nasa fitness journey ka na. Kasi yung workout, siguro kung consistent ka, para sa akin, 20 minutes lang a day, consistent ka, talo mo pa yung nagpa 5 hours sa gym ng once a week. Okay lang naman pong kumain, pero kailangan yung mga low in calories ang kakainin. Healthy. Healthy food po. Clean. At his age, he focuses on functional training, exercises designed to improve balance, coordination, and strength for daily activities. Pagka araw ng weight training ko, yung mga pinakamagagaang lang. And then eventually, habang patagalan ng patagal, kasi 6 years na rin yata ako sa aking ginagawa, medyo bumibigat na. Pagka sa mga agility naman, dati patalon-talon lang ng konti hanggang sa level up lang din. Kasi sabi nga nila, kung hindi ka naman bodybuilder, huwag kang mag-train as bodybuilder. Pagka nag-age ka, mag-train ka for functional reasons. Kailangan, kahit may edad ka, mobile ka, yung mobility mo okay pa rin, malakas ka, kaya kailangan mo ng strength training,
Ah, Maglakad ka or mag-jog ka para sa endurance mo. Ganon. Sa mga 50 plus po, going to senior years na matandang katulad ko, importante po yung functional exercises kasi ah kailangan maging kapaki-pakinabang pa rin po tayo kahit na umiidad na. Yung pinost kong isa, kung maalala kong tama, una kong pinost yung farmer's walk. Yung farmer's walk po, ayun po yung meron kang dalawang dumbbell na hawak sa magkabilang kamay na mabigat. Manageable heavy. Hindi OA heavy na masisira na yung iyong form. Kailangan heavy siya pero yung form tama pa rin. So bubuhatin mo si dumbbells habang naglalakad. Back and forth sa gym. Ang nagagaya niya, parang inaano niya, dinuduplicate mo yung pagbubuhat mo. Kunyari na malengke ka at meron kang mabibigat yung pinamalengke mo, dalawang bayong, ganun po yung parang dinuduplicate niya. Parang ginagaya mo kung ano yung gagawin mo for everyday, kung ano yung mga activities mo araw-araw. Tapos yung isa yata, high pull. Pwedeng sa sandbag, kung merong sandbag yung gym, at barbell naman kung walang sandbag yung gym. High pull. Yun yung dumbbell nasa baba, iaangat mo lang siya hanggang sa may neck mo, ganyan. Ang ang namimimik naman niya doon yung pagbubuhat. Katulad ko kasi ano ko Grab driver ako. So hindi mo maiiwasan na minsan na meron akong pasahero na merong mabigat na bagahe, tapos kailangan kong isampa sa trunk. Madalas po yan mangyari pag ang biyahe nasa papuntang airport or mga palengke or bus stations. Yung mga, lalo na yung mga galing probinsya. Alam niyo naman po, yung iba, pagkagaling sa probinsya, ang mga lagayan nila ng mga bagahe nila o mga gamit nila galing probinsya na nakakahon lang yan. O hindi katulad ng maleta, merong mga handle, yun, tali. Kumbaga, kailangan maging malakas ka para magampanan mo yung mga gawain mo sa hanap buhay man o sa gawain bahay. So, yun po ang benefit ng functional training. Kapaki-pakinabang sa araw-araw. Lolo Fitness also highlights plyometrics to enhance agility and power when performed safely and progressively. Plyometrics po, ayun po yung agility workout na dati may mga nagsasabi po sa akin na matanda ka na, wag mo nang gawin yan. Kasi ah, hindi na pang bata yan. Baka madisgrasya ka o ma-injury ka, ganyan-ganyan. Syempre, nag-research din po ako. Aba, nakita ko sa Facebook at saka sa mga sinasabi ng expert katulad ni Bonda Wright, yun, pinapalo ko yun eh. Kailangan pala po ng mga matatanda ang plyometrics. Kailangan pa rin, kaya pa rin nating tumalon, kaya pa rin nating maging maliksi habang tumatanda. Kasi pagka pinabayaan po natin yung sarili natin na sabihin o isipin na hindi ko na kaya yan, hindi na ako maliksi, hindi ka na talaga liliksi. Hindi ka na makakakilos na mabilis at hanggang dun ka na lang. Hindi mo na maibabalik. Hindi mo naman talaga kaya nang ibalik kung ano yung totaling kaya mong gawin nung kabataan mo. Pero hindi ka rin dapat maging mabagal o maging limitasyon ang edad mo sa mga kaya mo pang gawin. Katulad ng pagtalon, pagtakbo ng mabilis, di po ba? At pagiging maliksi. Kasi iba pa rin po yung may edad ka na maliksi ka pa kesa yung makikita mo sa ibang may edad na ang bagal ng kumilos. Minsan halos ayaw na nilang kumilos kasi wala silang ensayo. Yun lang po. Keep keep yourself active.
What exercise routines can he advise to older women? He shares tailored advice for different groups, low-impact strength work, and balance exercises for older women. Calorie-controlled nutrition combined with steady movement for those aiming to lose weight, and simple routines for busy individuals who cannot regularly visit a gym. Back to basics po lagi. Wala pong ibang, lalo na kung mag-uumpisa ka, wala pong ibang dapat gawin kundi yung mga pinakamadali, mga kaya mo lang gawin, basics lang. Hindi po ibig sabihin na nagka-jumping jacks ka, talon ka lang ng talon, kailangan tight yung core mo ron. Mabanggit ko na rin po na sa mga exercises na kahit na anong exercises, hanggat maaari, engage yung core. Kasi yun daw po ang ating, kaya nga po core ang tawag. Kasi yun yung base ng, pinamagiging pinaka-base ng ating katawan. Pag gumagawa tayo ng kahit na anong physical activities. Ayun. So, mabalik tayo sa question mo na kung ano yung kailangang umpisahan, kung lakad lang muna ang kaya mong gawin physically, lakad ka muna. Then, eventually, mag-iisip ka na tumakbo na kaya ako? Tumakbo ka na. Sa gym, magbuhat ka muna ng importante kasi form, kabisaduhin mo muna o alamin mo muna yung tamang form sa bawat lifting techniques. Huwag mo munang intindihin yung bigat nung binubuhat mo. Huwag kang maging ego lifter. Importante muna ang form. Ganun po. Quality over quantity sa pag-workout. So, yun. Mag-umpisa sa pinakakaya, pinaka-basic. And eventually, ikaw na rin ang gagawa ng mga bagay na makakapagpa-level up ng iyong exercise. At consistent po. Pinaka-importante kasi pag hindi ka consistent, wala po. Kunyari, mag-workout ka ng 2 hours, 3 hours sa gym. Tapos, kasunod na next month, wala. What exercises are advisable for those wanting to reduce weight? Kwento ko lang po, meron akong isang kasing edad ko, kaibigan na talagang noon pa, ano na siya, fitness coach. Nagkita kami sa isang get-together. Ang ganda ng katawan, fitness coach siya. Ano to bago ako mag-start ng aking fitness journey. Di ang ganda ng katawan niya. 49 years old pa lang kami noon. Sabi ko, pare, gusto kong mawala yung tiyan ko. Ang sagot po sa akin, medyo may friendly mura. Sabi niya, hindi lilit ang tiyan mo kahit mag-sit-ups ka araw-araw ng 1,000. O bakit? Sabi ko, bakit? Kasi ang lakas mong kumain. Bago ka mag-workout, mag-diet ka muna. So, doon na naman po tayo babalik, ma'am. Hindi exercise ang makakapag-lose ng weight sa'yo, kundi diet. Kailangan disiplinahin mo yung sarili mo sa pagkain kung gusto mong pumayat. And then, makakatulong po yung exercise. Kasi, sabi po nila, pag nasunod mo yung diet mo, papayat ka, natural. Pero, katulad lang rin ng mga nagkakasakit, unintentional na nakakapag-diet, pumapayat. Pero, mukhang nagkasakit. So, doon na po papasok ang exercise para gumanda yung itsura mo habang pumapayat. At saka, hindi ka lang pumapayat. Kasi pag pumayat ka lang, hindi ka naman malakas. So, kailangan, habang pumapayat ka, mag-exercise ka para lumakas ka din. Kaya daw po sila tandem diet and exercise. So, to answer the question po, kung anong exercise ang makakapagpapayat, wala po. Ayon po sa mga expert na sinundan ko lang. Walang exercise na makakapagpaliit ng tiyan mo, diet po. Lolo Fitness highlighted that diet and exercise are a tandem in losing weight and that working out alone can't help you reach your weight goal without proper diet. Kailangan talaga magkasama sila, diet and exercise, kasi kung
puro workout lang, baka lalo kang tumaba. Kasi magiging appetizer yun eh. While he acknowledges the advantages of gym facilities and professional coaching, he stresses that an active lifestyle is still achievable without them. Walking, body weight exercises, and home routines remain effective options. Kung wala kang budget na mag-gym, edi huwag kang mag-gym. Mag-exercise ka sa bahay, mag-YouTube ka, gawin mo lang kung ano yung kaya mo. Hindi, tulad nga sinabi ko, hindi mo naman kailangan maging stuntman para maging fit. Kung ano lang yung kaya mo, basta regular, consistent exercise. Karamihan naman po, kahit ordinaryong tao, ang una nilang iniisip to look good. Kaya nag-exercise. Meron nga po akong isang content, yung nag-ano ako, Mike Tyson push-ups ako. Kasi totoo, may nag-comment. Sabi niya, gusto kong gumanda yung katawan ko. Pero pag nag-exercise ako, sumasakit yung katawan ko at saka, kaya tinatamad ako. Sabi ko sa kanya, gusto mong gumanda yung katawan mo. Gusto mong lumakas yung katawan mo. Pero ayaw mo mag-exercise, tinatamad ka dahil masakit sa katawan. Kasama po yun sa pag-exercise. Sasakit talaga yung katawan mo, yung palasak na kasabihan na no pain, no gain. Doon papasok yon. Pero doon sa sinabi niyang yun, ang pinakatotoo doon, yung tinatamad. Ultimately, Lola Fitness frames the journey as a mental battle as much as a physical one. Laziness, he says, must be confronted head-on with discipline leading the way. Kaya sabi ko, kailangan paglabanan mo yung sakit ng katawan at saka labanan mo yung katamaran. Which is talaga namang nangyayari. Hindi po ako magmamagaling o hindi ako maging ipokrito para sabihin hindi ako walang oras o walang araw na dumarating na ako tinatamad. Opo, meron. Maraming beses. Sigurado ako sa likod ng utak nila, sa likod ng isipan nila, lagi nilang sinasabing gagawin ko yan. Gusto kong gawin yan. Mag-uumpisa na ako. Laging ganun. Pero kailan? Kailangan lang naman po nating mag-umpisa somewhere eh. Pero kailangan umpisahan. The advantages of having professional guidance compared to training independently. So, wala pa akong instructor. Pero ganun pa man, parang meron na din. Kasi sa YouTube nga po ginagaya ko, so guided ako. Kailangan ko lang talagang pag-aralang mabuti yung nakikita ko sa screen. Yung tinuturo ng influencer. Yung ginagaya kong workout. So, sa totoong buhay, maganda po ang merong guidance ng coach. Kailangan maging coachable ka din. Kasi pagka bara-bara ka, at marami ho ako nakikitang ganyan, na bara-bara, wala pong mangyayari kasi pag katulad kanina nabanggit ko po yung form. Pag hindi po tama yung form, hindi po tatamaan yung mga muscles na dapat tamaan pag hindi tama yung form. Kaya advantage po na merong coach na maggagabay. If there's a will, there's a way. Starting is never easy. Progress is not instant, but with determination, structure, and consistency, change becomes possible. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? Kung gusto mo talaga, which is babalik ko na naman, gusto naman talaga karamihan gusto maging fit, karamihan gustong lumakas, karamihan gustong ah, ma-transform mag-transform sila, gumanda katawan. Karamihan 'yan, pero hindi nila alam kung kailan mag-uumpisa or puro salita lang, puro dahilan. Gusto ko 'yan eh. Gusto ko rin gumanda katawan ko, gusto ko rin mag-exercise kaya lang wala akong time. Gusto ko 'yan, pero wala akong pera. Yung diet, naku, pag nag-diet ka, lalong magastos, which is hindi totoo. Kung ano yung available, yun ang sustainable. Hindi mo naman kailangan ng broccoli araw-araw. Kung may available ka sa karindere na chop suey, ginisang repolyo, yun na yun. Lala Fitness believes that a positive mindset strengthens commitment and that regular movement improves not just physical health, but mental well-being as well. Nararamdaman kong may epekto sa tulad ng nabanggit mo sa positivity, mas nagiging patient ka kasi pag nagwo-workout ka, kunyari yung last rep, pag nagbubuhat ka,
Minsan gusto mo lang umayaw, di ba? Ayaw ka na, pero hindi eh. Last rep na to, kailangan kong makumpleto. Sa, ang tawag dito, sa mga Tabata workouts, 20 seconds lang yun. Kung hindi ka nagwo-workout, 20 seconds, 20 seconds work yun, Tabata workout, 20 seconds work, 10 seconds rest. Tuloy-tuloy yun. 20 seconds, 10 seconds rest, 20 seconds work ulit. So, kung iisipin mo yung 20 seconds na yun, nang hindi ka nag exercise tumingin ka sa seconds hand ng relo, ang bilis, di ba? Pero pagka nasa workout ka, ang tagal nun. So, ando dun yung patience mo na kailangan itapusin mo. At saka, alam mo sa totoo lang, pagka gym day na excited ka na, masaya ka na. Kaya to answer your question kung merong positive effect, meron po eh. Patience, happy ka, positive, ayaw mo na ng away. For those looking to begin their own fitness journey, his message is simple. Start where you are. Use what you have and keep going. Age, he proves, is not the barrier. Inaction is. You just have to start. Umpisahan mo lang. Babalik ako dun sa lagi kong nababanggit kasi yun lang naman talaga kasi yun din ang nangyari sa akin. Nasa likod na ng isipan mo na gusto mo. Pero hindi ka pa nag-uumpisa. Sabi nga sa isang ano sa wikang English na kataga, just show up and do it. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3. They add color to celebrations through graceful cultural dances and captivating traditional costumes. Bukluran Dance Troupe, formerly known as SINHS Performing Arts, represents not only their school and the city of Antipolo, but Filipino culture in their folk dance performances. We speak with two of their handlers, MAPE teacher and choreographer of San Isidro NHS Bukluran Dance Troupe, Mrs. Brenda T. Asuncion, and trainer John Ryzen Yim. Bukluran Dance Troupe is established in 2007 here in Antipolo City, particularly in the school of San Isidro National High School. Noon, ang tawag po sa kanya is SINHS Performing Arts, and then it is translated into Bukluran Dance Troupe. Bukluran comes from the name Buklod, wherein the performers of San Isidro National High School, or mostly of the students of San Isidro National High School, is grouped as one, as Buklod, nagsama-sama para sa isang layunin na palaganapin ang sining at kultura ng Pilipinas. Ganon din ng Antipolo po. Yung mga members po ng Bukluran Dance Group ay mostly mga students po. Ang karamihan po ng mga students po. Tapos yung mga active din po ng alumni from San Isidro National High School na dating member din po na active pa rin po, sumasali pa rin po sa amin. Composed of students and alumni of San Isidro National High School in Antipolo, Bukluran hones the technical and artistic skills of its dancers while actively advocating for the preservation and promotion of Philippine folk dances, each reflecting the country's diverse histories, regions, and traditions. The main advocacy of our group is to enhance the skills that our students na meron na po. Particularly in folk dancing. So, mas focus po namin on folk dancing. Although, we are also performing modern dances such as hip-hop, contemporary, as well as jazz dance. Ayan po. Mostly ng mga dances po na pinaperform namin ay folk dances. Nais po namin ipalaganap ang kultura at sining ng mga Pilipino, not only here in the Philippines as well as
kung merong opportunity po sa ibang bansa, why not po? Bukluran Dance Troupe adjusts the number of performers depending on client requirements, but the largest group they have fielded for a single performance reached up to 100 dancers. Depende po kasi kung ilan po ang required performer na kakailanganin po. But pinakamarami na po namin is 100 performer po. They recently performed at the PBA province of Rizal and the Sinulog Festival, where they presented the same routine showcased during their public performance in Sinulog last January in Cebu, one of the country's most iconic religious and cultural festivals honoring the Santo Niño. Yung ginawa po namin sa PBA and Sinulog is same routine lang din po. Tapos yung experience po namin doon, it's been honored na ma-represent din po ang Antipolo sa pinaka-grandest festival po dito sa Pilipinas na makasama lang din po doon ay napakasarap na po sa feeling. And then yung sa PBA naman din po, hindi po namin ine-expect na makakapag-perform po kami ng isang festival po doon. Kasi which is sa po usually ang pina-perform po doon ay mga color guard, yung mga drum and bugle, tapos mga cheer dance. So, ang sarap din po sa feeling na nakapag-perform din po kami sa national TV, which is doon po sa PBA na ma-showcase din po namin yung mga talent po namin na hindi lang dapat puro modern dances, dapat pinapakita rin po natin yung folk dance din po, which is isa rin po dapat na mas lalong makulture pa ng mga tao. Brenda serves as Bukluran's head choreographer, while John is one of the dance troupe's trainers, both playing key roles in shaping performances that balance artistry, discipline, and cultural accuracy. Main choreographer po namin, head choreographer po si Ma'am Brenda po. Isa po ako sa trainer po ng Bukluran Dance Troupe po. Their first major breakthrough came in 2010 when they won champion at the Antipolo Festival, the city's huge festival celebrated during the month of May to showcase the rich culture and heritage of Antipolo. That victory opened doors to wider performance opportunities within Antipolo and eventually beyond the city. The first break po talaga ng Bukluran Dance Troupe was way back 2010. Nung kami po ay nag-champion dito po sa Antipolo. That time po, ang festival po ng Antipolo ay Antipolo Festival. So that was the first break po. Then, nagtuloy-tuloy na po yon hanggang sa nakapunta po kami ng Aliwan or first Aliwan po ng Antipolo noong 2013. Followed by, ng mga following years po noon, naging runner-up po kami here in Antipolo. Although, we are runner-up that time, may mga opportunities po na pumapasok sa amin wherein ini-invite kami for a certain performances in DepEd or in the private organization. And then, last 2023 po, pagbabalik ng Antipolo Maytime Festival, we standed as first runner-up. Then on 2024, nag-champion po kami and we represented Antipolo in Aliwan Fiesta in 2024. And doon po kami nakilala or nakita po ng Sinulog Foundation. That is why year 2025, nakasali na po kami sa Sinulog Festival po. From there, Bukluran Dance Troupe continued to make waves in cultural presentations, earning awards in competitions outside Antipolo and gaining recognition through various media features. Right after our championship in 2010, na-invite po kami in one of the TV show in GMA7 po. And then, we also competed here in Rizal. That time po meron pang festival ang buong Rizal known as Sikat Festival. So, doon po ay kami ay naging first runner-up. Then, following year, 2012, if I'm not mistaken, on the same festival, Sikat Festival, whole Rizal po iyon. Tinanghal po kami as champion po. Kalaban po namin ang San Mateo, Tanay, Taytay, Pililya,
halahala, baras, and so on po. What is their secret behind their consistent winning streak? Ang special po dito sa Bukluran Dance Troupe is the bond. Ando na po kami sa konsepto na ang mga kabataang Pilipino ay talentado. So, the bond that we had during the rehearsal ay talagang pinupush through po namin sa kanila na kung saan walang barriers or walang group na makapalay sa kanila because at the end of the day, we are one group competing other groups. So that is why we need to help each other for us to have a good performance. And bonus na lang po sa if manalo kami sa isang competition. What are the biggest events Bukluran Dance Troupe has participated in so far? Asia Pacific Leadership Conference 2019 in Acacia Hotel in Alabang. And then second is 32nd ASEAN Army's Rifle Meet or AARM 2024 in Tarlac. And then 46 Asian Pacific Dental Congress 2025 in SMX Convention po, bukod po dun sa Sinulog po. How do they plan their schedules and manage commitments when invited to perform in major events? We do not plan our next event or next performances. So, ang client po ang nagme-message usually sa aming page to have a performance para po sa kanila. Yun po ang usually routine po namin because most of our performers are students. I and Sir James also are also teachers po. So that is why we are also doing this for passion po talaga. Considering that their dancers are students and alumni, how long do they practice their routines each day? Share ko na for example po nung naging rehearsal po namin this recent lang po sa PBA performance po namin. So mostly mga estudyante po ang mga performer and then alumni po. Kapag ganun po, inaantay po namin matapos po yung class hours po ng mga estudyante and then doon po kami nagpa-practice po. Siguro nagtatagal lang po siya ng 3 hours and then nabugbog na rin po kasi sila sa training. Planning choreography goes beyond mastering dance fundamentals. It requires careful research. In the case of Sinulog, Bukluran had to adapt their routine to align with how Cebuanos traditionally perform the festival dances, ensuring authenticity, religious, and cultural respect. When it comes to planning the movements of dancers, importante po talaga as performer, particularly in folk dance, back to basic po. The fundamentals of the performers ay binibuild po talaga namin na maging konkreto para once na binigay na po kaming steps is madali na po nilang i-adapt since meron na pong foundation. And when it comes to the inspiration, it depends on the performance po. So for example po, our Sinulog performance, we adapt on the culture and the movements of Cebuanos. Yun po ang inadapt namin because last year, 2025 Sinulog, isa po yun sa comments sa amin na we need to adapt kung paano gumalaw ang mga Cebuanos pagdating sa Sinulog dance. Ngayong 2026 na Sinulog performance po namin, doon po namin ibinigay yung effort and full potential po to enhance the movements of the performers because here in Antipolo, when it comes to our festival, medyo lively po kasi siya, medyo maliksi. Unlike in Cebu, they are finesse, they are very classy when it comes to movements in their dances. Kailangan po talagang mag-research, alamin kung ano po ang dapat sa isang performance. Hindi po kasi dapat basta-basta lang na magpe-perform lang. Kailangan po aralin kung ano po yung ipe-perform at kung ito naman po ay competition, kailangan po aralin kung ano po yung dapat makita po sa isang competition na yun.
How many dances has Bukluran performed since officially forming as a troupe? Marami na po, hindi na rin po namin binibilang at hindi na rin po namin mabilang kung nakailang performances na po kami. Tanging nagiging ano na lang po namin, pamantayan kung nakailang performances na kami, ayun na sa page po. Every dances po namin ay ina-upload po namin sa page para rin po guide yung mga fans, should I say fans, and taga-subaybay po namin na ito po ang performance namin, ito ang binibigay po namin, and as well as the parents of the students na performer po namin para mag-guide po sila na ito po yung sayaw na pinapractice po ng kanilang mga anak, hindi lang po basta-basta. By taking part in major events within and outside the province of Rizal, Bukluran Dance Troupe brings pride not only to San Isidro National High School, but also to Antipolo City. Where do they usually hold their rehearsals, and how do they manage time between academics and performances? Dito po sa covered court po mismo ng San Isidro National High School. When it comes to performances, pagdating po sa maramihan, karaniwan po talaga, after class hours po kami nagre-rehearse. Gaya po nung sinulog po namin. So after class po, mga gabi po iyon. Mostly po talaga, gabi na po talaga free ang lahat. Mapa-students, mapa-alumni, pati may mga work po, gabi po talaga. Kasi meron pong DepEd memorandum na no disruption of classes. So we cannot excuse some performers na students in their classes para makapag-practice lang po. So, meron din po kami GC pagdating po sa mga ibang performances, usually po binibigay namin ang list, then tinatanong po namin if available sila. Then if available, magpo-push through po sila sa dance. If not, hahanap po kami ng kapalit. How do they fund their costumes, travel expenses, and other operational costs? Meron naman pong financial assistance from Cebu City na binigay po. So doon po na namin yun kinuha, as well as the travel expenses. Pagdating naman po sa mga ibang expenses, may mga nag-sponsors, nag-pledges, and the help of the alumni. May iba po na nagbigay na ng food, ng bigas, ng pangmerienda, ng gulay po na maipanluluto po. Bukluran Dance Troupe mesmerizes audiences not only through graceful movements and well-researched routines, but also through elaborate costumes inspired by various Philippine regions. To manage expenses, some costumes are redesigned and reused and are kept under the care of San Isidro National High School for safekeeping. Yung costume po namin nitong Sinulog 2026 is nirevise po namin from our costume during Maytime Festival 2025 po. Para po makatipid din po sa expenses. Meron po kaming isang room na nandito po ang mga costumes po namin from the previous years as well as the latest year po ng performances namin. This year marked their second participation in the Sinulog Festival, where they traveled with 280 delegates on a 24-hour boat journey. A testament to the dedication behind every performance. Dalawa na po, ma'am. From 2020, Sinulog 2025 and then Sinulog 2026. Total po namin Antipolo delegates last month is 280 po. Sama na po ang mga propsman and support staffs. Despite academic responsibilities, Bukluran Dance Troupe manages to participate in at least one event or more each month. There are also months without performances, but these periods are still spent on rehearsals and preparations for upcoming engagements. Their busiest season is August during Buwan ng Wika. May month po na isa lang, meron din naman po month na wala, hindi po pare-parehas. Pagdating po ng month po ng wika, ayan po, marami po. They are also particularly active from May to July when Antipolo's local fiestas and cultural celebrations take place. Bali po ang
festival po ng Antipolo is starting on May 1 po until the end of pilgrimage season po, mga second week of July. Are they still accepting new dancers for Bukluran Dance Troupe? And what qualifications are required to join? Tumatanggap po kami ng mga new dancers po. Ang qualification naman po dun is dapat mahal mo po yung ginagawa po ninyo, and then dapat paglalaan mo rin po talaga po ng oras po. In their view, what is the significance of Philippine cultural dances in today's society? Sa aming palagay as Bukluran Dance Troupe, lalo po ngayon na nakikita namin sa mga kabataan na nakikita nila ang cultural dances ng Pilipinas as boring. So, nandito ang Bukluran Dance Troupe para ipaliwanag, ipakita sa kanila ang ganda at kulay ng kultura ng Pilipinas at mahalin nila ang kultura na meron ang mga Pilipino. Because we as Filipinos, tayo ang number one na magmamahal sa ating kultura na hindi mamahalin probably ng ibang mga nationality. So tayo ang number one dapat na magmahal sa kultura na meron sa atin. So ang ano lang po namin is ipakita, ipalaganap sa mga kabatang Pilipino kung ano ang kultura na meron ang Pilipinas. Bukluran Dance Troupe calls on the public to support Filipino folk dances, reminding us that these performances tell powerful stories of our identity and heritage. Far from being boring, folk dances educate, inspire, and shape cultural understanding beyond the walls of the classroom. Ang mensahe ko lang po para sa mga Pilipino para tangkilikin ang Philippines culture dances. Kasi commonly naging thinking po ng mga tao pagdating sa Philippine culture dances ay napaka-boring po. Sabihin po nila na folk dance is boring. Pero hindi po nila maisip na napakaraming Philippine culture dances po natin. So, mula itaas ng Pilipinas hanggang mula sa baba. Dati, ang alam ko lang kung folk dance, mostly puro nasa Luzon lang. Pero ngayon, pati sa Mindanao, Muslim dances, na napakasarap pala sa feeling na malaman din na yung iba't ibang culture dance ng Pilipinas. So, napakasarap tangkilikin din po kasi masarap mahalin yung sariling atin po na nabumula po sa ating bansa po. Na dapat mas payabungin at mas mahalin po natin kung ano yung merong atin po dito sa Pinas. Love, in its truest form, is intentional. It is caring for the body we live in and honoring the culture that shapes who we are. From Lolo Fitness's message of self-care through healthy living to Bukluran Dance Troupe's dedication to preserving Filipino identity through movement and music, these advocates from Rizal remind us that love can be practiced in different ways and forms. This February, as we celebrate Love Month and National Arts Month, may their stories inspire us to take better care of ourselves and take pride in the stories we pass on. This has been Rochelle Rubio. Join me again next Friday for another episode of The Advocates Empowering Voices, right here on Capital 104.3. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3